niya. Pero ini-ignore ho, mga kababayan. Ngayon, siguro pansin niya, nako, gobyerno na ni Bongbong Marcos ito. Ini-ignore ko yung Department of Energy. Makisali ako sa Cabral Files. Makisali ako doon sa ibang mga issue. Nakita niyo, pansin niyo po, si Solar Boy, talagang pinipilit po nakasali siya sa kada issue para mapagtakpan din no, mga kababayan, yun pong yung solar niya ngayon. Alam naman natin hindi lingid sa ating lahat na 24 billion ang gustong pabayaran po kay Solar Boy. Di po ba mga kababayan? Ganyan din yung kay Chavit. Itatakip niya na kesyo daw po siya ay kinakasuhan o na kesyo daw yung pagkaso sa kanya daw ng libel ay pagpapatahimik ng gobyerno. Kaya sabi niya, hindi ako mananahimik. Sandali lang, negosyo to. Hello, hello, good morning. It's 9 a.m. No. Yep. Is the owner there? No. Nandito, nagbablog. Nasa na tayo? Ngayon no, mga kababayan, nako, mukhang etong si Alan Petra Cayetano, talagang wala na hong kapag-asa. Mukhang talagang sibak na ho, mga bossing, tuluyan na po. Ano, bakit? Biruin mo ba naman? Ikaw naman marinig mo ang presidente natin. Honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian. Ikaw naman marinig mo yan na ganyan na ang sinisigaw at binibigkas ng Pangulo. Nakinikilala na po si Sherwin Gatchalian, Pro Tem. Di ba? Tapos yung mga land bank na mga pirmahen, etc. at kung ano-ano pa po. Wala na, na ho lahat mga kababayan, na kay Sherwin Gatchalian. At eto nga, no? Ang sinasabi, yung pang-13, mga bossing, magdedesisyon sa Lunes. Kasi sawang-sawa na daw doon sa Kumbaga, talagang isisilyado na po, mga kababayan, na pagbotohan itong si Sherwin Gatchalian para talagang lehitimo, legit na siya ang maging Senate President. Kung hindi daw Lunes, dito sa loob ng susunod na linggo ho, mga kababayan. Kasi ngayon, alam natin, linggo ng gabi dyan sa Pilipinas. Sino kaya yon? Sino ang iniisip nyo, mga bossing? Sino ang iniisip nyo, mga kababayan, na posible na lumabas para bumoto at iboto bilang SP, ito pong si Win Gatchalian? Ako tingin ko baka mga bilyar. Isa din yan, mga boss chief amo, sir. Kasi talagang tuluyan na silang isinama noong 18 Marites, mga kababayan, doon sa pangalan na nakatanggap ng maleta. Baka mga bilyar yan. Kasi napapansin ko naman sa kanila, simulat sa pool pa lang naman, mga kababayan, ginagamit nilang pang hostage nga naman yung maleta-maleta. Di ba? Si Loren Legarda, tingnan nyo, ligtas. Bakit? Ligtas. Nandun, nanatili sa kanilang panig Kaya nung una, nababanggit si Loren Legarda na nabigyan na ambunan ng maleta, pero di kalaunan po, binawi nila. Siguro, okay na to, silyado na to si Loren, mag-stay dito. Yung kay Villar, talagang tinutuloy-tuloy nung 18 Martes, mga kababayan, na nakatanggap daw po ng mga maleta. Isa pa na tinitingnan ko, si Boss Joel. May sabi-sabi mga boss chief amo, sir, na si Boss Joel ay nakukonsensya doon sa mga pinaggagawa nung dating Senate President. Kaya, papanig dito para maging balanse yung Senado. Sino pa ang mga posible, mga kababayan? Si Cheese nandun na. Bago matapos ang impeachment ni Sara, magiging 16 ang boto ng Senado. Kanina nung nag-vlog tayo kaninang umaga, ang sinasabi nung abogado, kumbaga, is
habang bumabawas daw po mga boss chief amo sir, habang bumabawas o nakukulong yung mga kapwa nila mga senador, eh yung 16 ay bumababa din daw ho yun. No, kaya 23 magiging 15 na lang daw po yan. Oh, si Jinggoy dahil si Jinggoy, 'di ba? Tapos sino pa ba? Like example, Boss Jewel, si Boss Jewel, si Boss Cheese kapag ka mga na pinaaresto din yan, tsaka si etong si Marco Edle uubos na. Baka ang ending po niyan 12 na lang ang kailangan. Kasi nga ang paliwanag doon mga kababayan, eh sila ay PDL, no? Wala silang laya. So ibig sabihin, tinatanggal yung mga karapatan nila, so dapat pati yung pagboto eh tatanggalin din. Yun yung explanation po. Ma'am Princess Paris, shoutout po sa inyo. And good morning po, no? O tapos makikita mo, Peter, sumuko ka na. Napapaligiran ka na nila. 'Di ba? Tapos makikita mo po, yung speaker ng House of Representatives na si Boji D, eh nakipagkita na din po mga kababayan. Kanino po? Dito kay Sherwin Gatchalian. At talagang ipinapamuka sa makapal ang muka na kahit palakolin mo daw ang muka, ay tatalbog lang yung palakol. Oh, na ang talagang kinikilala nila na leader ngayon ng Senado ay si Sherwin Gatchalian. Eh, tingnan niyo po ito mga kababayan. Speaker, my partner. Looking forward to working with you. Ako, Speaker Bojidi at Sherwin Gatchalian. Looking forward to work with you. Kawawa naman si Peter Cayetano talaga. Biruin mo, halata na ng mamamayang Pilipino na yung kanyang kagustuhan na maging Senate President ay pilit na pilit, mga bossing, hindi pa tumagal ng pagkahabang panahon ho. Ay karma, ang tawag ho dyan. Di ba? Tapos, posible pa na makasuhan po. Di ba, Sir Eseng Mariano, Tommy ng Cereza Force, Rosewin, Isidro? Oh, may chance pa na makasuhan dahil po doon sa mga pagpapaputok at kung ano-ano pa po. Did you done? Why? Sabi ni Nika Valdez, game over kay Cayetano, hindi na siya kinikilala ng mga Pilipino. O bakit? Why? Why you Tagal, why? What do you want? to eat with you. Oh, hindi pa kumakain ng binili ko. 'Di ba sabi ko sa inyo kaya tayo late? Dahil nagpabili ng Burger King. Oh, hindi mo you still not start? Hindi ka pa nag-start? Naku, hinihintay ako nito mga kababayan na kumain. Eh, nagugutom na to. Magpapaalam muna ako. Siyempre, anak muna. No, hindi pa kumakain. Okay. Paalam po muna hanggang sa muli. Maraming salamat. God bless.